parang binigyan ng Chinese government, binigay yan ng Chinese government sa Davao City sa panahon ni Tatay Digong para gawin yung tulay na yan. No, kaya nga tuwang-tuwa tayo dahil sa wakas magkakaroon na tayo ng tulay diyan sa may Bukana at malaking alibyo yan, no, sa takbo ng trapiko sa Davao City. Ang medyo kinasasama lang ng loob natin is hindi man lang na-mention, no? Ang sinasabi kasi niyang legasiya, part of the legacy is it should be part of the legacy of the former president, not of his legacy. With due respect to the president, hindi naman talaga kanya yan. No, hindi naman talaga nagkaroon lang, ginawa lang yan panahon ng kanyang administration maybe, but it doesn't mean that he was the one who started it. He was not the one who started the ball rolling, kung baga, so to speak. So hindi talaga siya kanya. Well, siya ang presidente ngayon, pwede niyang sabihin na sila ang nag-implement o sa panahon nila ginawa yan, pero to be honest, to the people, at alam naman siguro din niya yan, na talagang tulong yan ng China, government ng China, sa Davao City, panahon ni Tatay Digong as president. At alam mo ba, partner, mainit ang ulo ng mga taga Davao City pag titingnan mo sa comments dahil may nangyari ngayong araw sa syudad. At kaugnay niyan, makikibalita tayo, makikipulso tayo sa isa po sa mga magaling na konsehal ng syudad ng Davao. Makakasama natin si Councilor Tek Ocampo ng Davao City 1st District. Konsehal, mayang gabi, sir, si Admar, si MJ. Ngayon pong 10 oras na ng gabi, kita po tayo sa buong mundo. Good evening, sir. Good evening, may gabi kayo nyo diha, MJ and Admar, at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Magandang gabi po sa inyo lahat. Opo, sir, kung babasahin po natin ang mga komento sa isang balita ngayon kung saan nandyan po pala ngayong araw ang Presidente Bongbong Marcos, mainit po ang ulo ng mga taga Davao. Bakit po, konsehal? Ano pong nangyari? Alam mo kasi, yung napanood natin yung interview niya, yung kanina may interview na lumabas sa kanya kanina na sinasabi niya na parang kanila daw yung project na yon. No, yung nga, doon na medyo sumama ang loob ng mga taga Davao because alam naman talaga ng mga taga Davao na ang pasimuno talaga ng project na yan ay no less than the former President Rodrigo Roa Duterte. Alam nyo, matagal na yan na dream ng ating dating Pangulo, Tatay Digong, na magkaroon ng coastal road. During pa yan sa naging mayor pa yan siya. Nung coastal road ay gagawin niya para guminhawa naman ang trapiko sa Davao City. So, yung coastal road na yan, dire-diretso hanggang sa may Arcastillo. At nalaman natin sa mga plano before, supposedly connected yan sana sa Samal Bridge. Ang problema lang, hindi nila ma-connect. So, dadaan pa ng Castillo, doon aakyat. So, ang mangyayari, kailangan natin ng tulay. Diyan na nga yung Bukana, pati yung doon sa may Santa Ana Wharf. Yung Bukana na tulay na yan, kung di ako nagkakamali, nasa media pa ako noon. Ito lang, just to set the record straight, ano? Hindi naman natin tawag nito, talagang hindi man tayo nagsisinungaling dito. Sinasabi lang natin ang katotohanan para lang malaman din ng taong bayan. Kung di ako nagkakamali, 2020 ito eh. Hindi pa ako konsehal noon, nasa media pa ako noon. Napag-uusapan ito kasi ginagawa na yung coastal road at that time. So, ito na, kailangan ng parang i-connect yung coastal road doon sa Bukana area. So, if I'm not mistaken, mga around December yun or mga 2020 yun siya. Yung Chinese embassy, hindi ako Chinese embassy together with the DPWH, parang nagkaroon ng agreement, no? Parang binigyan ng grant, kung nagkakamali. Grant ito hindi naman ito pautang. Parang pagkaalam ko correct me if I'm wrong, parang binigyan ng Chinese government, binigay yan ng Chinese government sa Davao City sa panahon ni Tatay Digong para gawin yung tulay na yan. No, kaya nga tuwang-tuwa tayo dahil sa wakas magkakaroon na tayo ng tulay diyan sa may Bukana at malaking alibyo yan, no, sa takbo ng trapiko sa Davao City. Ang medyo kinasasama lang ng loob natin is hindi man lang na-mention, no. Ang sinasabi kasi niyang legasiya, part of the legacy is it should be part of the legacy of the former president, not of his legacy. With due respect to the president, hindi naman talaga kanya yan.
No, hindi naman talaga nagkaroon lang, ginawa lang 'yan panahon ng kanyang administration maybe, but it doesn't mean that he was the one who started it. He was not the one who started the ball rolling, kung baga, so to speak. So hindi talaga siya kanya. Well, siya ang presidente ngayon, pwede niyang sabihin na sila ang nag-implement o sa panahon nila ginawa 'yan, pero to be honest, to the people, at alam naman siguro din niya yan, na talagang tulong yan ng China, government ng China, sa Davao City, panahon ni Tatay Digong as president. Ang nakakapagtaka lang, MJ at Admar, wala akong nakita kanina, hinahanap ko ang mga kinatawa ng Chinese Embassy kanina doon sa sinasabing inspeksyon. Kasi kung talagang binibigyan niya ng yung tawag nito weight, no, ang proyekto na yan, the proponents should be acknowledged, no. Kasali diyan ang government ng China, sila nagbigay niyan, sila ang tumulong sa atin yan. So nagtataka kami kanina, bakit wala ring kinatawan ang Chinese Embassy doon? Parang bigay respeto lang sana, no, doon sa tumulong. Actually, sa pagkakaalam ko, talagang bigay yan ang Chinese government, pera lang China yan. Sa pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, no? So, yun ang sentimento ng mga kababayan. Hindi lang ako, marami. Kung basahin niyo yung mga comment, ang iba, masama tayo ng loob, iba mga medyo masasakit pang sinasabi nila tungkol dun sa interview, no, with the president. So, yun lang akin, MJ, na we just like to inform the public that it was the former President Rodrigo Duterte who started that. And nabuo yan noon. Nabuo yan. I think, kung di ako kakamali, ang around $60 million, no? Yung ano na yan, yung project na yan, yung worth ng project na yan. MJ. Opo, 3.2 billion, sir, pesos ang In pesos. opo, budget. In pesos. At ginawa at no cost to the Philippine government, grant Exactly. or gift o regalo, no, ng Tama ka dyan. China. Tama yun. Regalo yun. Regalo. Opo, and not from a loan. So, walang repayment, wala ring interest, at hindi rin siya nakakadagdag sa national debt. Konsehal. Exactly. Opo. Kaya nga doon sa mamahalo natin, kasi bigay yun sa atin. Bigay sa mga tiga Davao. Okay naman ang presidente mag-inspeksyon siya, pero naman kahit papano, with due respect to the former president na pinakulong nila, dapat sana sabihin, actually, this is a legacy of the former president. Pero masakit siguro, hindi niya masabi siguro yun. Siyempre, politically, baka hindi niya talaga sa Bisaya pa, hindi niya malitok, hindi niya masabi yung mga words na yun. Pero alam na yan, I think the president knows that, hindi sa kanya yan, kay Tatay Digong yan. At nabuo yan, at napirmahan yan, agreed upon yan during the time of the incumbency of the former President Tatay Digong. And as you said nga, and confirm talaga, it's really a grant. Bigay yan. Kaya nga kanina, I was expecting that nandun ang mga kinatawa ng Chinese Embassy. No, but unfortunately, wala talaga ako nakita. Wala ako nakitang mga members ng consular office doon. It was only a few people siguro from the side of the president, the side of the government, and from DPWH and DOTR, and siguro maraming mga doon. Pero wala akong nakitang tawag nito, kinatawa ng Chinese embassy. As tinanong ko yung taga DPWH, ang tinanong ko kung kailan ba talaga officially magbubukas yan, ang sabi is December 15, no, December 15. Tapos, ito ata ang magbibigay alibyo ng trapiko dyan, yung dumadaan sa may Bolton Bridge at Governor Generoso Bridge sa Bangkirohan, at yung dadaan doon sa may Rojas Avenue. Habang hindi pa ata makumpleto yung doon sa may Santa Ana. But again, this is really a welcome development, no, sa tiga Davao. Opo. Kaso lang, yun na nga, kay Tatay Digong ito. Opo.